Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,506-15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pinanood ng lahat si Alvin habang lumulutang sa ibabaw ni Declan na may kulay abong espada sa ilalim ng kanyang mga paa. Kakaiba ang hitsura ng espada. Habang kumikislap ito, ang kawalan sa paligid nito ay tila pumipilipit at umaalon. Para bang naglalaman ito ng espasyong enerhiya. Kasunod nito, isang sinag ng espada ang lumabas, na nag-iwan ng punit sa kawalan. Paano ka nakatakas? Tiningnan ni Declan si Alvin ng may takot na ekspresyon. Sigurado siyang nahuli niya si Alvin kanina. Imposibleng makalabas si Alvin sa holang hinabi niya dahil sinasadya niyang guluhin ang kawalan sa loob ng hola. Paano nakatakas si Alvin? Talaga bang nakapag-teleport si Alvin o gumamit ba si Alvin ng ibang skill? May ilang mga taong nakakahula kung paano nakatakas si Alvin at naiwasan ang atake. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay humanga. Para naman sa mga hindi makaintindi sa nangyayari, hindi nila masyadong inisip iyon. Sa kanilang palagay, hindi naman ito nakakagulat dahil naunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan. Patuloy na lumilipad si Alvin sa ere habang walang pakialam na sumasagot, magandang hakbang yan, ginulo ang kawalan para pigilan akong mag-teleport. Kung hindi ko nahasa ang space sword daw, imposibleng makatakas ako, at ako ang mananagot sa atake. Space sword daw. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Declan. Hindi niya inaasahan na nabuo at naunawaan din ni Alvin ang space sword daw. Ang space sword daw ay mayroong parehong sword daw at batas ng kalawakan, sabi ni Alvin, pinigilan mo ako sa pag-teleport sa pamamagitan ng paggambala sa kawalan, ngunit hindi mo inaasahan na magagawa kong pakalmayan ang kaguluhan sa kawalan gamit ang aking space sword daw bago ako mag-teleport palabas ng hola. Dahil sinabi mong magdedesisyon tayo sa laban sa isang galaw, dapat ay ako na ngayon dahil tapos ka na sa iyo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Declan nang marinig ang mga salitang ito. Sa loob lamang ng isang segundo, ang ginintoang ball ang nakasabit sa kanyang likuran ay mabilis na lumawak at binalot siya habang daan-daan at libu-libong sinag ng espada ang nakapalibot sa kanya. Mukhang isang matibay na depensa ito, at malinaw na ginagawa niya ang lahat para mapaglabanan ang atake ni Alvin. Agad na tumahimik ang karamihan habang pinagmamasdan nila ang kalmadong lilang figure sa loob ng battle ring. Sa kabaligtaran, si Declan ay nagliliwanag ng napakaliwanag na para siyang isang immortal na bumaba sa mortal na kaharian upang itaboy ang kadiliman. Putok. Nang gumawa ng hakbang si Alvin, nagulat ang lahat dahil napakasimple lang nito. Inaasahan nila ang isang magarbong pamamaraan. Sa halip, ang ginawa lang ni Alvin ay ibaba ang kanyang kamay. Putok. Sa kabila ng simpleng galaw, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin at ang kawalan ay nayanig at nag-alun-alon nang bumagsak ang kamay ni Alvin. Kasunod nito, ang mga sinag ng espada na tila lumilitaw mula sa manipis na hangin ay nagsimulang lumabas ng paisa-isa. Ang mga sinag ng espada na naglalaman ng batas ng kalawakan ay tila sumanib sa kawalan habang lumilipad ang mga ito. Kung hindi titingnang mabuti, hindi makikita ang mga sinag ng espada. Sa oras na ito, may biglang sumigaw, bumagsak na ang atake ni Alvin. Dama po ang mga sinag ng espada kay Declan. Sa isang iglap, ang gininto ang liwanag sa paligid niya ay sumikat at lumakas. Patuloy na umikot sa kanya ang mga sinag ng espada na parang pinapalakas nito ang kanyang mga depensa. Taliwas sa inaasahan ng lahat, walang naganap na mga madyulang sagupaan. Mayroon lamang mahina at kakaibang mga ingay. Walang senyales ng paghina ang depensa ni Declan. Gayunpaman, ang atake ni Alvin ay madaling nalusot ang kanyang mga depensa na parang mainit na kutsilyo na tumagos sa mantikilya. Para bang wala ang kanyang mga depensa. Nang makita ito, natigilan siya. Nakita na lamang muli ng mga tao si Declan nang tuluyang maglaho ang gininto ang liwanag kasama ang mga sinag ng espada. Sa isang iglap ay napuno ng gulat at kawalan ng paniniwala ang kanilang mga mata. Mabilis silang napalitan ng takot nang ilipat nila ang kanilang mga mata kay Alvin. Para bang nakatingin sila sa isang nakakatakot na halimaw. Puno ng mga sugat ang katawan ni Declan, at naliligo siya sa dugo.
Ang mga sugat ay pawang mga hiwa na iniwan ng mga sinag ng espada ni Alvin. Kung mas malalim pa ang mga hiwa, malamang ay namatay na siya. Nang makabawi siya ng katinoan, dali-dali niyang pinagaling ang kanyang mga pinsala sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanyang celestial origin energy. Di nagtagal, nagawa niyang pagalingin ang lahat ng mga hiwa. Kasunod nito, nang tumingin siya muli kay Alvin, hindi na siya naging arrogant tulad ng dati. Sa halip, isang komplikadong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang nakatingin kay Alvin. Alam niyang nagpakita ng awa si Alvin. Kung hindi, malamang ay namatay na siya. Bago siya bumalik sa kanyang upuan, bumitaw siya ng 2 salita. Salamat. Natalo si Declan ng ganoon na lang. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao ay sandaling tumingin lamang sa natalong si Declan bago nila ibinalik ang kanilang atensyon kay Alvin. Lahat sila ay gulat at hindi makapaniwala. Walang sino man ang nag-akala na ang binata na mahigit 600 taong gulang lamang ay magiging ganito kalakas. Ito. Gaya ng inaasahan sa nag-iisang tunay na disipulo ng maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Tanging isang taong katulad niya lamang ang karapat-dapat na maging tanging tunay na disipulo ng maalamat na emperador ng langit na si Bert Ing. Nakakatakot talaga ang lakas niya. Ang atake ni Declan ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong 5-star gods of war, ngunit madali itong naiwasan ni Alvin. Si Alvin ay dapat kasing lakas ng isang nangungunang 5-star god of war. Kung hindi, hindi niya matatalo si Declan ng ganoon kadali. Base sa lakas na ipinakita niya sa ngayon, dapat ay pangalawa lang siya kay Andrew. Hindi nagduda ang lahat na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang nangungunang 5-star god of war at madaling matatalo ang mga ordinaryong 5-star god of war. Kung tutuusin, si Declan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong 5-star gods of war. Natalo si Declan ng 2 magkasunod na laban matapos niyang ipakita ang kanyang lakas. Una, natalo siya kay Andrew, at ngayon, natalo siya kay Alvin. Bakit siya napakaswerte? Hindi ako magugulat kung natroma siya sa karanasang ito, sabi ng isang tao para pagaanan ang atmosfera. Nang makabawi si Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, hindi niya maiwasang tumingin kay Bert Ing nang may pagkamangha habang nagtatanong, kapatid na Feng, ang lakas ng junior nephew na si Darfield ay tunay na kahanga-hanga. Ginawa ba niya ang lahat o nagpipigil pa rin siya? Ngumiti lamang nang makahulugan si Bert Ing bilang tugon. Lalong nagulat si Finian. Base sa ekspresyon ni Bert Ing, alam niyang pinipigilan pa rin ni Alvin ang kanyang lakas. Kasabay nito, sa isa sa mga lumulutang na isla. Kailangan kong makuha ang katawan niya. Si dakilang guru Mian, na sumapi kay Ares, ay nakatitig ng may kasakiman kay Alvin. Humanga si Alvin sa lahat ng kanyang laban. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kanyang pagnanais na angkinan si Alvin kaysa dati. Talagang hiniling niya na sana ay makagawa na siya ng aksyon ngayon. Siguradong si Alvin ang nasa templo ng titulo. Gayon din, sa kabila ng kanyang panlabas na kalmadong anyo, si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple, ay lubos na humanga kay Alvin. Ang pagganap ni Alvin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang kanyang paggamit ng Space Sword daw at ng batas ng kalawakan ay walang kapintasan para makatakas siya sa atake ni Declan ng walang pinsala. Kahit ang ilang nangungunang 5-star gods of war ay hindi kayang gawin ang ganoong kagaling. Nang bumalik si Alvin sa kanyang upuan, tiningnan siya ni Sydney nang may nagniningning na mga mata at nakangiting sinabi, Alvin, ginugulat mo kami sa tuwing lalaban ka. May mga trick ka pa ba? Huwag kang mag-alala, hahamunin kita kapag ako na ang gumawa. Malalaman mo rin sa oras na iyon, nakangiting sagot ni Alvin. Inakala ni Alvin na tatanggi si Sydney. Taliwas sa kanyang inaasahan, si Sydney, na karaniwang mahilig magbiro, ay same time na nagsabi, maghihintay ako kung gayon. Muling nakuha ni Zukai ang atensyon ng lahat ng sabihin niya, si Zion, ang ika-10 kalahok, humakbang po kayo paarap. Si Zion ang huling nagpakita ng kanyang lakas na maihahambing sa isang 5-star god of war. Isa rin siya sa 2 babaeng nakarating sa huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. 3,507. Isang babaeng nakasuot ng mahabang abuhing damit ang lumipad papasok sa arena ng labanan. Ang isang sombrero at belo na nagtatakip sa kanyang mukha ay lalong nagpatingkad sa kanya sa ilalim ng matingkad na araw.
Mas magmumukha itong hindi mahahalata sa gabi. May tumingin kay Zion at sinabing, hindi ko inaasahan na may dalawang babaeng kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War noong labanan ng mga henyo. Sa mga nakaraang labanan ng mga henyo, kahit isang babaeng kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War ay itinuturing na bihira. Sumang-ayon ang karamihan sa mga salitang ito. Bagamat maraming babaeng may kapangyarihan sa mga Devata realms at mga babaeng Diyos sa mga realms of gods, sa pangkalahatan, mas maraming lalaki. Kung ikukumpara, ang mga babaeng may kapangyarihan, maging sila man ay mga celestial, mga Diyos, o mga supreme powerhouse, ay bihira. Hoy, sino sa tingin mo ang hahamonan ni Zion? Lahat ay nagtataka kung sino ang hahamonan ni Zion. Dahil katatapos lang ng laban ni Alvin kay Declan, wala na siyang tsansa. Ang laban ni Zion ay oras na para magpahinga kahit na malinaw na hindi niya kailangan ng pahinga. Sa oras na ito, nilaybot ni Zion ang tingin sa mga kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War bago niya sinabi, gusto kong hamanin ang ikapitong kalahok, si Dani. Si Dani ang isa pang babaeng kalahok na nakapasok sa huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Hindi masyadong nagulat ang mga tao sa pinili ni Zion dahil pinaghihinalaan na nila na mangyayari ito dahil pansamantalang mas mataas ang ranggo ni Dani kaysa kay Zion. Si Sydney, na nakaupo sa likuran ni Alvin, ay umiling at sinabing, tulad ng kasabihan, hindi maaaring magbahagi ng bundok ang dalawang tigre. Nang lumipad si Dani papasok sa battle ring, prangka niyang sinabi, Zion, nagkamali ka sa paghamon sa akin. Mukhang may tiwala ka talaga sa sarili mo, walang tonong sabi ni Zion. Malinaw na hindi siya nababagabag sa tiwala ni Dani. Kung mayroon man, tila mas tumaas ang kanyang sigla sa pakikipaglaban kaysa dati. Malinaw na hindi na siya makapaghintay na labanan si Dani. Sumulyap si Dani habang lumitaw ang berdeng enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagsimulang sumibol ang mga berdeng baging sa lupa. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng kahoy. Swoosh! 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 Ang mga berdeng baging ay sumilip sa ere patungo kay Zion na parang mga berdeng sawa na malapit ng ilubog ang kanilang mga pangil sa kanyang laman. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado sa harap ng atake ni Dani mula sa kanyang batas ng kahoy na fused profundity. Ang mga sulok ng kanyang mga roba ay lumipad sa ere habang ang mga talon ng hangin ay nagsimulang lumitaw sa paligid niya at mabilis na umikot. Malamig na napangisi si Dani habang minamanipulan niya ang mga baging patungo kay Zion, sinusubukang makuha ang kalamangan. Hindi pala biro si Zion. Sa isang iglap lang, umikot ang mga hampas ng hangin upang salubungin ang paparating na mga baging. Gayunpaman, halos walang iniwang gasgas ang mga dahon ng hangin sa mga baging dahil pinalakas ni Dani ang mga baging gamit ang kanyang celestial origin energy at iba't ibang lalim. Sumanib! Sigaw ni Zion. Nagtagpo ang mga talon ng hangin at naging isang napakalaking talon ng hangin bago ito muling humampas patungo sa mga baging. Swoosh! Pinutol ng talon ng hangin ang ilang baging sa harap bago ito umikot pababa patungo sa paanan ng mga baging. Sa sandaling ito, isang guhit ng maitim na berdeng liwanag ang sumilay at pumasok sa mga baging. Nagsimulang magliwanag ang mga baging habang tumutubo ang matutulis na tinak sa mga baging. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang bumangga ang malaking wind blade sa mga baging na nagpasiklab ng mga baga ng apoy. Hindi naman masama, sabi ni Zion bago siya sumugod palabas na parang isang bulk zone ng hangin. Swoosh! Sa oras na ito, para sa mga mas mahina pa sa isang 5-star God of War, tila nawala na sa ere si Zion. Tanging ang mga tunog ng hangin na humahampas habang siya ay gumagalaw ang kanilang naririnig. Sa katunayan, kahit ang mga may lakas ng isang 5-star God of War ay tanging ang mga imaheng iniwan niya ang nakikita niya. Napakabilis niya. Bulalas nila. Inakala ng karamihan na hindi makakaganti si Dani nang biglang bumalik ang mga baging na tumutunog patungo kay Zion at pinalibutan si Dani sa isang kisap mata. Sa isang kisap mata, naghabi sila ng isang hindi masisirang hola sa paligid ni Dani. Ang mga tinek ng hola ng mga baging ay malamig na kumikinang sa sikat ng araw. Kalantang! 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 Kalantang!
Isang sunod-sunod na nakakarinig na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin nang tumama ang atake ni Zion sa kulungan ng mga baging. Gayunpaman, nabigo siyang basagin ang kulungan. Si Danny, na nakatayo sa kulungan, ay nagsabi, "Napakalakas mo talaga. Mahirap kang talunin ng walang celestial weapon. Hindi lang ikaw ang may hawak na celestial weapon," tugon ni Zion. Isang pulang 3 talampakang haba na sable ang lumitaw habang itinataas niya ang kanyang kamay. Ang matalas na saber ay tila natatakpan ng madugong mga ugat. "Iba talaga ang ating mga celestial armas," sabi ni Danny. Isang mahabang letigo ang lumitaw at pumulupot sa kanyang katawan na parang isang makamandag na ahas. Maya-maya, lumitaw ang anino ng isang ahas, malamig na natitig kay Zion. Isang espiritu ng armas. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zion. Hindi niya inaasahan na ang Emperor-grade celestial weapon ni Danny ay nagtataglay ng espiritu ng armas. Nagulat din ang mga tao sa espiritu ng armas ni Danny. Bagamat may ilang kalahok na ang mga armas ay naglalaman ng espiritu ng armas, lahat sila ay mula sa mga kilalang puwersa. Paano sila hindi magugulat na si Danny, na hindi alam ang pinagmulan, ay nagtataglay ng armas na may espiritu ng armas? Pinatunayan nito na kung sino man ang kanyang Panginoon, dapat din siyang maging kahanga-hanga. Hindi madaling makakuha ng mga armas na may espiritu ng armas. Ang isang Emperor-grade celestial weapon na may espiritu ng armas ay maihahambing sa isang ordinaryong banal na artifact na walang espiritu ng artifact. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga primitive divine artifact na may mga espiritu ng artifact ay mas malakas kaysa sa Emperor-grade celestial weapons na may mga espiritu ng armas. Ang mga espiritu ng armas ay pinino ng mga tao, ngunit ang mga espiritu ng artifact ay ipinanganak. Gayunpaman, ang mga espiritu ng artifact ay maaaring ilipat sa ibang banal na artifact. Ito ang kaso para kay Wanger, na gumamit ng espiritu ng artifact ng armas ng kapatid ni Jude. Siya na ngayon ang espiritu ng artifact ng 7 butas na kahangahangang espada ni Alvin. Hindi tulad ng iba, hindi nagulat si Sydney, ang kanyang Panginoon ay isang Diyos. Natural lamang na mayroon siyang Emperor-grade celestial weapon na may kasamang espiritu ng armas. Dahil nalaman ni na Alvin at ng iba mula kay Sydney na ang Panginoon ni Danny ay isang Diyos, hindi rin sila nagulat sa sandata ni Danny. Itinuring ng mga celestial ang mga Emperor-grade celestial weapons na may mga espiritu ng armas bilang kayamanan, ngunit hindi iyon ang kaso para sa mga Diyos. Kahit na ang isang Diyos ay hindi isang manggagawa ng armas, madali para sa kanila na gumawa ng Emperor-grade celestial weapon na may espiritu ng armas. Maaaring pinuhin ng mga Diyos ang mga espiritu ng armas gamit ang kanilang banal na apoy at banal na enerhiya o makuha ang isang espiritu upang gawing mga espiritu ng armas. Maliban na lang kung may mga plano pa si Zion, malinaw ang resulta ng laban. Sabi ni Lizardo. Totoo nga, matapos ilabas ni Danny ang kanyang sandata, mabilis niyang nalampasan si Zion. Sa katunayan, pantay ang naging laban ni na Danny at Zion. Nanalo lamang si Danny dahil sa kanyang Emperor-grade celestial weapon na naglalaman ng espiritu ng armas. Isang bahid ng pag-aatubili ang sumilay sa mga mata ni Zion nang sabihin niya, "Hindi ako matatalo kung mayroon akong espiritu ng armas." Bahagyang ngumiti si Danny. Magandang tugma iyon. Kasabay nito, natapos ang isa na namang labanan sa pagitan ng mga kalahok na may lakas ng isang 5-star God of War. Kasunod nito, sinabi ni Zukay, "Andrew, ang ika-9 na kalahok, mangyaring humakbang pasulong." 3,508. Si Andrew ay isang kalahok na may hindi kilalang pinagmulan. Walang makakaalam tungkol sa kanyang tunay na lakas kung hindi dahil sa kanyang pakikipaglaban kay Declan noon. Naunawaan niya ang batas ng oras at ang instant vicissitudes of life ng batas ng oras. Dahil dito, hindi siya matatalo laban sa mga mas mahina kaysa sa 6-star Gods of War. Pagkakataon na ni Andrew. Bago ang labanan sa pagitan ni na Andrew at Declan, walang ideya ang mga tao kung sino ang mauuna sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Gayunpaman, pagkatapos ng labanang iyon, maraming tao ang nag-isip na si Andrew ay may malaking tsansa na mauna. Kung walang kalahok na may lakas ng isang 6-star God of War, na may instant vicissitudes of life ni Andrew, walang makakatapat sa kanya. Isang kalahok na kasing lakas ng isang 6-star God of War. Aba, sa palagay ko ay walang sino man na katulad niya. Kaya, sigurado akong si Andrew ang mauuna.
Ang Six-Star God of War ay itinuturing na isang piling tao kahit na sa mga nasasakupan ng mga Heavenly Emperor ng iba't ibang Devata realms. Sa katunayan, hindi marami sa kanilang mga nasasakupan ang may ganitong lakas. Sa tingin mo ba talaga ay magkakaroon ng ganitong lakas ang isang taong wala pang 1,000 taong gulang? Walang nag-akala na mayroong kalahok na kasing lakas ng isang Six-Star God of War sa labanan ng mga henyo ng Devata realms. Simula nang magsimula ang labanan ng mga henyo ng Devata realms, marahil ay wala pang 10 kalahok ang nagtataglay ng lakas ng isang Six-Star God of War. Ang labanan ng mga henyo sa Devata realms ay ginaganap kada 1,000 taon. Walang nakakaalam ng mga detalye maliban sa Title Temple, ngunit halos alam nilang ang labanan ng mga henyo sa Devata realms ay nagaganap ng hindi bababa sa 1,000,000 taon. Nangangahulugan ito na sa nakalipas na 1,000,000 taon, wala pang 10 kalahok lamang sila na may lakas ng isang Six-Star Gods of War sa Devata realms, Battle of the Geniuses. Nangangahulugan din ito, sa karaniwan, ang isang kalahok na kasing lakas ng isang Six-Star God of War ay lilito lamang minsan sa bawat 100,000 taon. Dahil sa maliit na posibilidad, hindi nakakapagtaka na walang nag-akala na may mga kalahok na kasing lakas ng Six-Star Gods of War. Swoosh! Si Andrew, na may ordinaryong anyo, ay lumipad papasok sa battle ring. Andrew, sino ang gusto mong hamanin? Si Zukay, na karaniwang walang ekspresyon, ay tumingin kay Andrew nang may bahid ng pananabik. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya sa sandaling ito. Andrew, iniisip ko kung siya ba ang sikretong alas ng Title Temple. Kumabog ng malakas ang puso ni Alvin. Kasunod nito, sinabi niya sa kanyang Panginoon, si Berting, ang tungkol sa kanyang haka-haka. Malayong mangyari, agad na sagot ni Berting, may mga hindi maitatagong senyales naman pala. Halimbawa, ang tingin sa mga mata ni Zukay ay ibang-iba na ngayon kumpara noong tiningnan niya si Andrew. Makikita mong sinusubukan niyang maging kaibigan si Zukay. Kung si Andrew ang nakatagong alas, hindi naman isusugal ni Zukay na maging hayagang kaibigan si Andrew. Sa palagay ko, ibang tao ang alas ng Title Temple. May iba pa ba? Naisip ni Alvin na may katuturan ang mga sinabi ni Berting. Instinktibo niyang tiningnan ang grupo ng mga kalahok na may lakas ng isang 5-Star God of War. Hindi kasama ang kanyang sarili at si Jude, mayroong 9 na kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-Star God of War. Sa 9 na kalahok na ito, sina Andrew, Zion, at Declan ay tiyak na hindi ang sikretong alas ng Title Temple. Dahil dito, mayroong 6 na kalahok na natitira, sina Glide, Sydney, Yongji, Danny, Yuan, at Simaro. Ang 6 na pangalang ito ay biglang pumasok sa kanyang isipan habang iniisip niya, si Yongji, ang huling tunay na disipulo ni Brigo, ang emperador ng langit na pantay na masaganang langit, ay hindi rin ang sikretong alas ng Title Temple. Dahil dito, may 5 taong natitira, sina Glide, Sydney, Danny, Yuan, at Simaro. Dahil sina Yuan at Simaro ay mula sa mga sangay ng Title Temple, hindi magiging katakataka kung isa sa kanila ang sikretong alas. Gayunpaman, may posibilidad din na ang sikretong alas ay sina Glide, Sydney, o Danny. Sa pagtatapos ng kanyang mga iniisip, muling tinanong ni Alvin si Berting, Guro, dahil kilala mo ang Panginoon ni Sydney, sa tingin mo ba si Sydney ang sikretong alas ng Title Temple? Bagamat kilala ko ang kanyang Panginoon, ang alam ko lang ay isang celestial na naninirahan sa liblib na lugar. Hindi ako sigurado kung ang kanyang Panginoon ay may kaugnayan sa templo ng titulo. Ang templo ng titulo ay matagal nang umiiral. Sa makatuwid, marami ang nagretiro at namuhay sa liblib na lugar. Dahil dito, hindi natin lubusang maisasantabi ang katotohanan na ang kanyang Panginoon ay miyembro rin ng templo ng titulo. Hindi matukoy ni Alvin ang pagkakakilanlan ng sikretong alas ng Title Temple. Sa proseso ng eliminasyon, natukoy lamang niya sina Glide, Sydney, Danny, Yuan, at Simaro. Pakiramdam ni Alvin ay malabong si Danny ang sikretong alas ng Title Temple batay sa laban nila ni Zion. Sa laban, tila lumaban siya ng buong lakas at kinailangan pang ilabas ang kanyang Emperor-grade celestial weapon. Malinaw na hindi niya itinatago ang kanyang lakas. Dahil dito, tinanggal ni Alvin si Danny sa listahan ng mga sospek na ngayon ay binubuo na lamang ni Glide, Sydney, Yuan, at Simaro.
Bagamat maituturing na kaibigan si Sydney dahil maayos naman ang kanilang pagsasama, nag-aalala pa rin si Alvin kay Sydney na siyang nagkusang lumapit sa kanya. Bukod dito, ang ugali ni Sydney ay hindi kapantay ng kanyang lakas. Maya-maya, inilipat ni Alvin ang kanyang tingin kay Andrew. Kung hahamunin ni Andrew si Clyde at matalo si Clyde, maaalis ko rin si Clyde sa listahan ng mga sospek. Nagkataon lang, sa oras na ito, malakas na inanunsyo ni Andrew, gusto kong hamanin si Clyde na siyang nangunguna. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang ang mga tao ay naghiyawan. Hinamon ni Andrew si Clyde. Hindi na ako nagugulat. Sa lakas ni Andrew, ang mga mas mahihina kaysa sa 6-star Gods of War ay hindi makakalaban niya. Maaari na rin niyang hamanin ang unang tao sa ranggo. Karamihan sa mga tao ay may tiwala na matatalo ni Andrew si Clyde. Iilan lamang ang nag-isip ng kabaligtaran. Paano kung si Clyde ay kasing lakas ng isang 6-star God of War? Si Alvin ay kabilang sa huling grupo. Hindi niya isinantabi ang posibilidad na si Clyde ay maaaring kasing lakas ng isang 6-star God of War. Kung mananalo si Clyde sa laban, tataas din ang posibilidad na siya ang maging sekretong alas ng Title Temple. Swoosh! Dumating si Clyde sa battle ring ng kasing bilis ng kidlat. Tiningnan niya si Andrew at same time na sinabi, dapat na akong sumuko, ngunit gusto kong subukan ang aking lakas laban sa instant vicissitudes of life ng iyong batas ng panahon. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, bilang bumuhos ang enerhiya mula sa katawan ni Clyde, at nagliwanag ito ng napakaliwanag na parang araw. Tulad ng gusto mo. Hindi nag-aksaya ng oras si Andrew at gumawa na lamang ng hakbang. Si Clyde na kumikinang nang nakasisilaw ay agad na natigilan. Nang makabawi siya ng pagkilos, ang instant vicissitudes of life ng batas ng panahon ay tumama sa kanyang katawan bago pa man siya makareact. Bilang resulta, katulad ni Declan, mabilis siyang tumanda mula sa pagiging binata tungo sa pagiging matanda. Gusto mo bang ituloy? Tanong ni Andrew nang may ngiti sa mukha habang nakatingin sa matandang si Clyde. Napasinghap ang mga tao. Nanlamig ang kanilang mga katawan nang makita nila ang ngiti sa mukha ni Andrew. Ang binatang ito na kayang magpatigil ng oras at mabilis na tumanda ang kanyang mga kalaban ay masyadong nakakatakot. Talo ako. Hindi ko kayang harangan ang batas ng oras mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kulubot na mukha ni Clyde. Walang nagulat nang sumuko si Clyde. Hindi siya iyon. Dahil dito, tinanggal ni Alvin si Clyde sa listahan ng mga sospek. Dahil dito, sina Sydney, Yuan, at si Maro na lamang ang natira. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Zukay. Yuan, ang ikawalong kalahok, humakbang ka papunta roon. 3,500 Si Yuan ay isang batang henyo na inalagaan ng Title Temple. Nakatuon ang mga mata ni Alvin kay Yuan pagpasok pa lang ni Yuan sa battle ring. Kung si Yuan ang alas ng Title Temple, malamang nahahamunin niya si Andrew na kasalukuyang nasa unang ranggo. Dahil nasa huling round na tayo ng kompetisyon, hindi na niya kailangang itago pa ang kanyang lakas. Sa katunayan, may posibilidad din na hindi niya sinasadyang itago ang kanyang lakas. Marahil, wala sa kanyang mga kalaban ang sapat na malakas para magamit niya ang kanyang buong lakas. Nagpalagay si Berting na ang alas ng Title Temple ay kasing lakas ng isang 6-star God of War. Sumangayon si Alvin sa haka-haka ng kanyang amo. Kung tutuusin, si Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay tila hindi nag-aalala nang ibunyag ni Andrew ang kanyang lakas kanina. Hahamonan kaya ni Yuan si Andrew? Naisip ni Alvin sa sarili nang may pagtataka. Kung hahamunin ni Yuan si Andrew at manalo, makukumpirma ni Alvin na si Yuan ang alas ng Title Temple. Gayun din, abala rin ang mga tao sa pag-iisip kung sino ang hahamonan ni Yuan. Sa sandaling ito, si Yuan, na pumasok na sa battle ring, ay malakas na nagsabi, gusto kong hamanin si Yongji na nasa ika-5 pwesto. Sa huli, hindi hinamon ni Yuan si Andrew na nasa unang pwesto, si Clyde na nasa pangalawa, si Sydney na nasa pangatlo, o si Alvin na nasa pang-4. Sa halip, hinamon niya si Yongji na bumaba mula sa pang-4 na pwesto patungo sa ika-5 pwesto matapos talunin ni Andrew si Clyde. Mukhang hindi siya ang alas ng Title Temple, naisip ni Alvin sa sarili.
Kung si Yuan ang alas ng Title Temple, magiging walang saysay at sayang lang ang oras niya para hamanin si Yongji. Tutal, ang kailangan lang niyang gawin ay talunin si Andrew at angkinan ang unang pwesto. Matatakot na hamanin siya ng ibang mga kalahok pagkatapos noon. Dahil hindi si Yuan, dalawa na lang ang natitirang sospek. Ang halatang sospek ay si Simaro na taga-Title Temple din, at saka, nariyan si Sydney, naisip ni Alvin habang inililipat ang tingin kay Sydney. Nang makita ni Sydney si Alvin na nakatitig sa kanya, nagtanong siya ng may pagtataka, anong problema? Wala lang. Umiling si Alvin. Sa pagitan ni na Sydney at Simaro, mas naniniwala siyang si Sydney ang alas ng Title Temple. Hindi tulad ni Simaro, nahihirapan siyang maunawaan ang iniisip ni Sydney. Bukod dito, masyadong magkasalungat ang saloobin ni Sydney. Tila walang pakialam at palakaibigan si Sydney, ngunit tila nagbabago siya sa ibang tao tuwing lumalaban siya. Samantala, nagsimula na sa labanan sina Yuan at Yongji. Si Yongji, ang tunay na disipulo ng emperador ng langit ng pantay na masaganang langit, ay natural na hindi rin mahina. Sa ngayon, tila pantay ang laban nila ni Yuan. Gayunpaman, pagkatapos magpalitan ng ilang dosenang galaw, natalo niya si Yuan. Batay sa labanang ito, malinaw na pinipigilan din niya ang kanyang lakas noong mga nakaraang laban niya. Kasunod nito, sinabi ni Zukai, ang ikawalong kalahok, mangyaring humakbang pasulong. Si Dan Nim, na bumaba mula ikapitong pwesto patungong ikawalong pwesto matapos ang pagkatalo ni Andrew, ay pumasok sa battle ring bago lumingon sa paligid. Dumaan ang tingin niya kay Alvin bago tuluyang napunta kay Jude. Pagkatapos, sinabi niya, gusto kong hamanin si Jude na nasa ika-6 na pwesto. Si Jude, na bumaba mula ika-5 pwesto patungong ika-6 na pwesto matapos talunin ni Andrew si Glide, ay walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha nang hamanin siya ni Danny. Habang walang ekspresyong tumatayo si Jude, nagtanong si Sydney, Jude, may tiwala ka ba? Mayroon siyang Emperor-grade celestial weapon na may kasamang weapon spirit. Hindi sumagot si Jude sa tanong ni Sydney at agad na lumipad papasok sa battle ring. Sa katunayan, hindi man lang siya nagsalita kay Danny at umatake agad pagpasok niya sa battle ring. Nang makita ito, galit na sinabi ni Danny, Jude, ikaw ang pinaka hindi maginoong taong nakilala ko. Hindi pinansin ni Jude si Danny at patuloy na inatake ito. Sa isang kisap mata, natalo niya si Danny. Hindi nagatubiling ilabas ni Danny ang kanyang Emperor-grade celestial weapon, na naglalaman ng isang espiritu ng armas, matapos siyang mahulog sa isang mapanganib na posisyon. Sa kasamaang palad, natalo pa rin siya ni Jude. Dahil dito, sa wakas ay isiniwalat ni Jude na pinipigilan din niya ang kanyang lakas dati. Sus Mariosep. Kahit si Jude ay napakalakas. Sino ang mag-aakala na pinipigilan din niya ang kanyang lakas? Katulad ni Jude, pumunta ako rito dala ang Title Temple sa Winthrop Heaven. Dati, akala ko kasing lakas lang siya ng isang 3-star God of War. Hindi ko inaasahan na mas malakas pa pala siya. Hindi ko akalain na kasing lakas pala talaga siya ng isang nangungunang 5-star God of War. Sa kasalukuyan, sina Jude at Alvin ay pangalawa lamang kay Andrew. Kung wala ng mga sorpresa, malamang na pangalawa at pangatlo sila sa ranggo kasunod ni Andrew. Hindi na kailangang sabihin pa, si Jude ay nagdulot ng kaguluhan nang ipakita niya ang kanyang lakas na maihahambing sa isang nangungunang 5-star God of War. Ang kaguluhang iyon ay hindi mas mababa kaysa sa kaguluhang idinulot ni Alvin nang talunin niya si Declan. Sa oras na ito, sa loob ng battle ring, nawala na ang galit na ekspresyon sa mukha ni Danny. Nang paalis na sana si Jude, malakas niyang tinanong, Jude, may kapareha ka ba? Agad na sumiklab ang kaguluhan nang marinig ng mga tao ang matapang na tanong ni Danny. Sandali lamang na tumigil si Jude bago bumalik sa kanyang upuan nang hindi lumingon kay Danny. Hindi napigilan ni Danny ang reaksyon ni Jude at nagpatuloy sa pagsasabing, Jude, isa akong angkop na kandidato, gusto mo ba akong isaalang-alang? Nang bumalik si Jude sa kanyang upuan, tumawa ng malakas si Lizardo. Gusto mo bang lumaban ulit? Nang marinig ang mga salitang ito, nawala ng ngiti si Lizardo. Pahihirapan lang niya ang sarili niya kung hahamunin niya si Jude o si Alvin ngayon.
Samantala, sinabi ni Alvin, mukhang malaki na ang improvement mo. Gayunpaman, mahirap pa ring malampasan ka, sagot ni Jude. Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon bago niya ibinalik ang kanyang atensyon sa battle ring. Pagkatapos ng laban ni Danny at Jude, pagkakataon na ni Simaro na humamon. Maaaring hamanin ni Simaro ang sinumang mas mataas sa kanya maliban kay Jude na katatapos lang ng laban. 5 tao na lang ang kaya niyang hamanin ngayon, sina Andrew, Clyde, Sydney, Alvin, at Yongji. Malalaman natin kung sino ang alas ng Title Temple sa lalong madaling panahon, naisip ni Alvin sa sarili. Tulad ni Yuan, si Simaro ay inalagaan din ng templo ng titulo. Ang paraan ni Alvin ng pagtukoy sa pagkakakilanlan ng alas ng Title Temple ay batay sa kung sino ang hahamonan ng alas. Sa puntong ito, sigurado na siya na kung sino man ang humamon kay Andrew ay siyang magiging alas ng Title Temple. Gusto kong hamanin si Clyde na nasa pangalawang pwesto. Natanggal agad ni Alvin ang pangalan ni Simaro sa listahan ng mga sospek ng hamanin ni Simaro si Clyde. Ang tanging natitira na lang sa listahan ng mga sospek ngayon ay si Sydney na nakaupo sa likuran niya sa sandaling iyon at nakasunod sa kanya simula nang magsimula ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Biglang lumingon si Alvin at nagtanong, Sydney, gaano ka katiwala sa pagkatalo kay Jude? Ha? Tila nagulat si Sydney sa biglaang tanong ni Alvin. Pagkatapos, nakangiti siyang nagtanong, bakit mo biglaang naitanong yan? Naitago mo ng maayos ang iyong sarili. Sabi ni Alvin habang nakatitig kay Sydney. Nalito ang iba nang marinig nila ang mga sinabi ni Alvin. Naguguluhan na tanong ni Sydney, ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi direktang sumagot si Alvin sa tanong ni Sydney. Sa halip, sinabi niya, ang sumasabog na elemento, ang celestial fruit. Mas lalong nalitaw sina Lizardo at ang iba pa sa sagot ni Alvin. Hindi nila maintindihan kung bakit binanggit ni Alvin ang gantimpala para sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms bilang tugon sa tanong ni Sydney. Naintindihan mo ba? Kumislap ang mga mata ni Sydney. Sa isang kisap mata, tuyang nagbago ang kanyang aura. Nawala ang kanyang walang pakialam at mapaglarong pag-uugali. Ngayon ay mayroon na siyang malungkot at mahirap lapitan na anyo. Ang unang sinabi ni Alvin ay ang gantimpala ng pinakamalakas na tao sa labanan ng mga henyo ng Devata Realm. Lalo itong naguluhan kay Lizardo at sa iba pa. Bakit biglang nabanggit iyon ni Alvin? Mukhang tama ako, walang pakialam na ngumiti si Alvin, bakit mo kami nilapitan? Sinusubukan mo bang mas intindihin ang mga kaaway mo? Kailangan ko bang gawin ang ganoong bagay? Tanong ni Sydney. Ang tiwala mo, sabi ni Alvin nang nakangiti. Oo. Gayunpaman, hindi ko pa rin masabi kung kayo ni Jude ay nagpipigil pa rin, sabi ni Sydney. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Hindi na ako makapaghintay. Kasabay nito, lalong naging tensyonado ang kapaligiran habang nakikinig ang iba sa nakalilitong pag-uusap nina Alvin at Sydney. Hindi napigilan ni Lizardo na magtanong gamit ang voice transmission, Alvin, anong nangyayari? Totoong sumagot si Alvin, si Sydney ang alas ng Title Temple. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakumpirma na ni Alvin ang kanyang mga haka-haka, si Sydney ang alas ng Title Temple. Wala nang duda tungkol dito ngayon. Ano? Nagulat si Lizardo. Dati, ikinwento sa kanya ni Alvin ang tungkol sa nakatagong alas ng Title Temple, ngunit hindi niya alam kung sino ito. Ngayong nalaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng nakatagong alas ng Title Temple, siya ay nagulat. 3,510. Paanong hindi magugulat si Lizardo na ang tila nakakatawang si Sydney ay ang nakatagong alas ng Title Temple at kasing lakas ng isang 6-star God of War. Lumingon siya kay Sydney at natuklasan na sina Sydney at Alvin ay tila nagtitigan. Bukod dito, ang Sydney ngayon ay parang ibang-iba na sa dati. Putok. Isang malakas na pagsabog ang nagpabalik sa katinoan ni Lizardo. Ang tunog ay mula sa patuloy na labanan sa pagitan ni Simaro at Clyde na parehong nasa ika-7 at ika-2 pwesto ayon sa pagkakabanggit. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay iniwas ni Alvin ang tingin kay Sydney. Ang kanyang ekspresyon ay katulad ng dati. Hindi siya gaanong nakaramdam ng anumang emosyon matapos matuklasan na si Sydney ang alas ng Title Temple.
Sa pinakamalaki, medyo ipinagmamalaki niya na nalaman niya ang pagkakakilanlan ng alas ng Title Temple. Naisip niya na nilapitan sila ni Sydney upang siyasatin ang kanilang lakas kahit na hindi iyon ang buong dahilan. Hindi maganda ang takbo ni Simaro. Natalo na siya. Narinig ni Alvin ang isang taong nagsasabi ng mga salitang iyon at itinoon ang kanyang atensyon sa laban. Gaya ng sinabi ng taong iyon, natatalo na si Simaro sa laban niya kay Glide. Pagkatapos magpalitan ng 10 galaw pa, sa wakas ay sumuko na si Simaro. Dahil doon, natalo sa kani-kanilang laban sina Yuan at Simaro, ang dalawang batang henyo na inalagaan ng Title Temple. Kasunod nito, muling sinabi ni Zukai, ang Vice Temple Master ng Title Temple, Jude, ang ika-6 na kalahok, humakbang po kayo pasulong. Dahil sa mga salitang ito, agad na nalipat ang atensyon ng lahat mula kay Glide patungo kay Jude, na lumilipad papunta sa battle ring. Bago umalis si Jude, tiningnan niya si Alvin ng may kahulugan. Para bang tumutugon siya sa boses ni Jude, bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, oo. Swoosh! Pagkatapos makapasok si Jude sa battle ring, si Zukai, na ang ekspresyon ay hindi na kasing lamig at kasenseryoso gaya noong mga laban ni Yuan at Simaro, ay nagsabi kay Jude, pumili ka ng kalaban mo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jude sa venue. Andrew. Ang tatlong salitang ito ay agad na naging dahilan upang tumahimik ang lahat. Nang makabawi ang ilan sa mga manunood, ang ilan sa kanila ay napatayo ng hindi namamalayan at napasigaw, hinahamon ni Jude si Andrew. May kumpiyansa ba siya na matatalo niya si Andrew o sinusubukan lang niya na suriin ang lakas ni Andrew? Kailangan pa bang suriin ang lakas ni Andrew? Naipakita na ni Andrew na pinagkadalubhasaan niya ang instant vicissitudes of life ng batas ng panahon. Iyon pa lang ay nagpapatunay na hindi siya matatalo sa mga mas mahihina kaysa sa isang 6-star God of War. Kung si Jude ay hindi kasing lakas ng isang 6-star God of War, imposibleng matalo niya si Andrew. Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay kasing lakas ni Jude ang isang 6-star God of War? Hindi naman. Siguro, gusto lang niya subukan ang swerte niya. Bukod sa mga batang henyo, ilan sa mga Heavenly Emperor at mga matataas na opisyal ng mga sangay ng Title Temple ay nagulat din sa napiling kalaban ni Jude. Sa ngayon, ipinakita lamang ni Jude ang lakas ng isang nangungunang 5-star God of War, at batay sa kanyang mga kalaban, tila hindi pa rin niya pinipigilan ang kanyang lakas. Iniisip nila kung siya ba ay tunay na kasing lakas ng isang 6-star God of War o kung sinusubukan lamang niya ang kanyang swerte. Ano sa tingin mo? Hindi ako sigurado. Tingnan na lang natin kung ano ang magiging resulta. Maraming emperador sa langit ang umiling, hindi sigurado. Hindi sila nang ahas na makabuo ng conclusion kung sakaling mapatunayang mali sila sa kalaunan. Si Amugo, ang Temple Master ng Title Temple sa Windprop Heaven na isang 8-star God of War, ay umiling nang tumingin kay Jude. Sinasabi ng lahat na sina Alvin at Lizardo ay may mga talentong kahanga-hanga dahil sa pagkakaroon ng ganitong lakas kahit wala pa silang 700 taong gulang. Kung alam lang nila na si Jude ay wala pang 700 taong gulang. Nagningning ang mga mata ni Amugo sa pananabik habang patuloy niyang iniisip, hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan na makahanap ng ganitong talento para lumahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Sa lahat ng mga kalahok na nadala ko sa labanan ng mga henyo noon, ang pinakamalakas sa kanila ay maihahambing lamang sa isang nangungunang 5-star God of War. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng isang taong kasing lakas ni Jude. Iniisip ko kung taglay niya ba talaga ang lakas ng isang 6-star God of War, kung mayroon man siya, maisusuot ko ito bilang isang badge of honor habang buhay. Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, lumipad si Andrew papasok sa battle ring at tumayo sa tapat ni Jude. Tiningnan niya si Jude ng may seryosong tingin. Malinaw na hindi niya pinangahas na maliitin si Jude. Samantala, walang kurap na pinagmasdan ng mga manunood ang dalawang magkalaban sa battle ring, natatakot na baka makaligtaan nila kahit ang pinakamaliit na detalye ng laban. Ito na marahil ang pinakakapana-panabik na laban na nangyari simula nang magsimula ang labanan ng mga henyo.
Kasabay nito, si Finian, ang emperador ng langit sa sinaunang langit, ay tumingin kay Berting na nakaupo sa tapat niya, at nakangiting nagtanong, kapatid na Feng, si Jude ay mabuting kaibigan ng kanyang pamangkin na si Darfield. Dapat ay may alam ka tungkol sa kanyang lakas. Sa tingin mo ba ay mananalo siya sa laban na ito? Bahagyang umiling si Berting at sinabing, bagamat kaibigan siya ni Little Tian, hindi ko pa siya personal na nakikilala kaya hindi ko masasabi ng sigurado. Gayunpaman, dahil nang ahas siyang homanin si Andrew, nangangahulugan ito na may kumpiyansa siya. Natural lang, may posibilidad din na sinusubukan lang niya ang kanyang swerte. Tutal, hindi naman ito gaanong makakaapekto sa kanya kahit matalo siya sa laban. Kung matatalo man si Jude, kahit papaano, hindi na niya muling mahahamon si Andrew. Magagawa pa rin niyang homanin ang iba. Natural lamang, may panganib na malubha ang kanyang pinsala na maaaring makaapekto sa kanyang mga susunod na laban. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nang ahas na homanin si Andrew. Kung matatalo sila, maaapektuhan din sila kalaunan. Dahil dito, maraming tao ang humanga sa katapangan ni Jude sa paghamon kay Andrew. Balik na sa ring ng labanan. Dapat kang umatake ngayon, walang pakialam na sabi ni Jude, kung hindi, natatakot akong wala kang pagkakataong umatake mamaya. Muling nagkagulo ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Jude. Marami sa kanila ang nagduda. Tutal, nakita na nilang lahat kung gaano kalakas ang batas ng oras ni Andrew at ang mga pagbabago ng buhay. Bagamat napatunayang makapangyarihan din si Jude, kung ikukumpara, ang kanyang mga pag-atake ay hindi kasing nakakatakot ng kay Andrew. Sige. Time na tumango si Andrew. Hindi tulad ng iba, hindi niya minamaliit si Jude. Kaya naman, inipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya at inilunsad ang kanyang pag-atake. Sa isang iglap, binalot ng enerhiya si Jude. Pinanood ng lahat si Jude na tila natigilan sa oras. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling napatigil ni Andrew ang paggalaw ni Jude, nagpakawala siya ng dalawang sinag ng liwanag mula sa mga mata nito. Nanlamig ang lahat habang pinapanood ang pamilyar na eksenang ito. Ang pag-ataking ito ang batas ng panahon na instant vicissitudes of life. Ito ang galaw na nagpawalang bisa kina Declan at Glide. Matitiis kaya ni Jude ang ataking ito. Maraming tao ang nakatitig sa hindi gumagalaw na si Jude. Malapit nang lumapag ang atake. Matatapos din yan kung sakaling tumama ang atake. Ganoon lang ba kadali matatalo si Jude? Pigil ang hininga ng lahat habang pinapanood ang atake ni Andrew sa katawan ni Jude. Bahagyang nanginig ang katawan ni Jude nang pumasok ang atake sa kanyang katawan. Tapos na. Si Jude ay tiyak na mapapahamak. Tiyak na natalo na si Jude. Iilan lamang sa mga taong tulad ni Alvin ang nanatiling mapagmatsyag. Gayun din, hindi nagpahuli si Andrew sa kanyang pagbabantay. Sa katunayan, mas lalo pa siyang mukhang tensyonado. Gayunpaman, di nagtagal, natuklasan ng lahat na may mali. Anong nangyari? Hoy, hindi tumatanda si Jude. Anong nangyari? Dati, sina Glide at Declan ay naging mga namamatay na matatanda pagkatapos makapasok ang mga pag-atake sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi naman tumatanda si Jude. Pumasok ang pag-atake sa kanyang katawan, tama ba? Tingnan mo. May kakaiba sa mga mata ni Jude. Di nagtagal, napansin ng mga matatalas ang kanilang mga mata na ang mga mata ni Jude ay naging ganap na pula. 3,511. Hindi si Jude yan. Doppelganger niya yan. Di nagtagal, parami ng parami ang nakakaalam na ito ang doppelganger ni Jude mula sa Undead Doppelganger Profundity ng Batas ng Kamatayan. Maraming tao, kabilang ang mga emperador sa langit ng iba't ibang Devata realms at mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple, ang nagulat. Paano niya nagawa yun? Hindi ko masabi na doppelganger niya pala yun. Siyempre, mahirap sabihin kung totoo nga ito o hindi. Kung hindi, maniniwala kaya si Andrew dito at ipapataw sa kanya ang instant vicissitudes of life ng batas ng panahon. Nalinlang din siya. Anong klaseng paraan ito? Kahit ang isang taong mas malakas pa sa isang 6-star God of War na nakakaintindi ng batas ng kamatayan ay hindi kayang gawin ito ng walang kahirap-hirap, di ba? Mayroon siguro siyang sariling mga sikretong pamamaraan.
Walang makakapagsabi na ito ang doppelganger ni Jude hanggang sa huling sandali. Nabunyag lamang ito matapos makapasok ang atake ni Andrew sa doppelganger. Lalo na ang isang 5-star God of War, kahit ang isang 6-star God of War ay makakapagcast ng isang hindi makikilalang doppelganger. Bukod dito, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang doppelganger ay isang hiwalay na entidad. Imposible para sa doppelganger na makatanggap ng atake para kay Jude. Sa sandaling ito, bumalik sa normal ang pulang mga mata ng doppelganger. Para bang malayang napapalitan ni Jude ang kanyang doppelganger. Mayroon ka pa bang ibang teknik bukod sa instant vicissitudes of life? Magpigil ka. Dali-daling ginamit ni Andrew ang time restraint profundity ng batas ng oras nang marinig niya ang boses ni Jude. Bago pa man makapag-react si Jude, natigilan na naman siya sa oras. Pinaikit ni Andrew ang kanyang mga mata at muling ginamit ang instant vicissitudes of life. Sa sandaling pumasok ang instant vicissitudes of life sa katawan ni Jude, nakita ng lahat ang muling pagpula ng kanyang mga mata. Katulad ng dati, ang instant vicissitudes of life ay ginawang walang silbi ng doppelganger ni Jude. Walang silbi, malamig na sabi ni Jude matapos mawala ng bisa ang instant vicissitudes of life, hindi mahalaga kung gaano ka-perpekto ang iyong tiyempo, walang silbi ang iyong pag-atake laban sa akin. Hindi naniwala si Andrew sa mga sinabi ni Jude at sinubukan pa ito ng ilang beses. Sayang, wala ni isa sa mga ito ang gumana. Dapat ay pagod ka na ngayon, di ba? Tanong ni Jude habang nakatingin sa maputlang si Andrew. Ang instant vicissitudes of life ay tunay na kakaiba at makapangyarihan, ngunit kasabay nito, mabilis nitong nauubos ang enerhiya ng kaluluwa ng isang tao. Imposible para sa iyo na magpatuloy ng ganito. Ako na ngayon. Nang akmang gagawa na naman ng hakbang si Jude, ginamit ni Andrew ang time restraint profundity, na muling nagpalamig kay Jude. Sa pagkakataong ito, sa halip na gamitin ang instant vicissitudes of life, direkta niyang inatake si Jude. Gayunpaman, bago pa man tumama ang kanyang atake, muling lumitaw ang doppelganger, na hamarang sa kanyang atake. Ang kapangyarihang pang-atake ng mga nakakaintindi ng batas ng oras ay talagang mahina. Maaari mo pang saktan ang aking doppelganger, sabi ni Jude habang muling kumikilos. Walang silbi ang batas ng oras ni Andrew laban kay Jude at sa kanyang doppelganger. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa sandaling ito. Sa huli, kahit na ipinakita lamang ni Jude ang lakas ng isang nangungunang 5-star God of War, nagawa niyang talunin si Andrew. Kahit na matapos talunin ni Jude si Andrew, ang mga tao, kasama na si Zukai, ay hindi pa rin nakapagpabalik ng kanilang katinoan. Isa na namang kaguluhan ang sumiklab nang sila ay makapagpabalik ng kanilang katinoan. Nanalo si Jude. Isang halimaw si Jude. Natalo niya si Andrew kahit nalakas lang ng isang nangungunang 5-star God of War ang ginamit niya. Hindi ba't sinabi ng lahat na imposibleng talunin ng mga walang lakas ng 6-star God of War si Andrew? Ganito talaga sa normal na sitwasyon. Gayunpaman, si Jude ay lubos na mahusay sa pakikipagpalitan ng kanyang doppelganger, na dapat ay isang hiwalay na nilalang. Dahil hindi siya apektado ng mga instant vicissitudes ng buhay, ano pa ang magagawa ni Andrew? Mga langit. Naperpekto ba niya ang batas ng kamatayan na doppelganger profundity? Lahat, kabilang ang mga emperador sa langit at ang mga matataas na opisyal ng mga sangay ng Title Temple, ay mausisa tungkol sa pamamaraan ni Jude. Ang mga nakakaintindi ng batas ng kamatayan, lalo na, ay tumingin kay Jude nang may nagniningning na mga mata. Kung tutusin, kung alam nila ang kanyang sekreto, mapapabuti nila ng malaki ang kanilang lakas. Matapos talunin ni Jude si Andrew, naging malinaw na walang sino man na may lakas na mas mahina kaysa sa isang 6-star God of War ang makakatapat ni Jude. Ang kanyang doppelganger ay masyadong mapanghamon sa langit, kung tutuusin. Isa itong napakalakas na depensa. Sa isang pambihirang pagkakataon, hayagang nagtanong si Zukai, Jude, anong sekretong pamamaraan ang ginamit mo? Tumingin ang lahat kay Jude nang may pananabik. Nagtataka rin sila tungkol dito. Walang sikretong pamamaraan, walang pakialam na sagot ni Jude, ito ay isang bagay na minana ko mula sa aking lahi. Mahigit 70% ng mga miyembro ng aking pamilya ang nakakaintindi sa batas ng kamatayan.
Ito ay malalim na nakaugat sa aming pamilya. Maraming tao ang nadismaya sa sagot ni Jude, at ang ilan ay inakala pang nagsisinungaling siya. Tumanggi si Jude na ibunyag ang kanyang sikretong pamamaraan dahil natatakot siyang may magnakaw nito. Malalim na ang kutob niya sa pamilya niya. Sabay-sabay na naningkit ang mga mata ni Nezukai at ilan sa mga emperador sa langit nang marinig ang mga salita ni Jude. Agad nilang naalala ang isang angkan kung saan mahigit 70% ng kanilang mga miyembro ay nakakaintindi ng batas ng kamatayan. Ang kanilang likas na talento at bilis ng pag-unawa sa batas ng kamatayan ay kahanga-hanga. Ang iyong pamilya. Tinitigan ni Zukai si Jude habang bahagyang nauutal ang angkang iyon. Jude, galing ka ba sa angkan ng Ling sa lupain ng banal na alay? Narinig mo na ba ang tungkol sa angkan ng Ling? Nagulat si Jude. Tutal, bago pa man malipol ang angkan ng Ling, sila ay namuhay ng mag-isa at hindi gaanong kilala sa lupain ng mga banal na alay. Talaga bang taga-Ling clan ka? Nanlaki ang mga mata ni Zukai. Nang makabawi siya ng katinoan, yumuko siya at sinabing, "Young Master Ling, pasensya na sa pagiging walang galang. Hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan." Lahat, maliban sa ilang Heavenly Emperor na nakakaalam, ay nagulat sa biglaang pagbabago ng ugali ni Zukai. Tutal, si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple at isang Diyos, ay yumuko sa isang taong kasing lakas lamang ng isang nangungunang 5-star God of War at tinawag pa niya itong Young Master. Kahit noong nakilala ni Zukai ang anak ng Heavenly Emperor ng Given Heaven, tinawag lamang niya itong Junior Nephew. Mukhang pamilyar si Zukai sa angkan ng Ling, naisip ni Alvin sa sarili. Tutal, masyadong halata ang biglaang pagbabago ng ugali ni Zukai. Bukod dito, malinaw na hindi alam ni Zukai na nalipol na ang angkan ng Ling. Kung hindi sana kumilos ng ganito kababa si Zukai. Naisip niya na talagang matalino si Zukai at alam kung paano kumilos ng naaangkop ayon sa sitwasyon. Tumingin si Zukai kay Jude at magalang na sinabi, "Young Master Ling, ang Title Temple ay may malapit na ugnayan sa angkan ng Ling maraming taon na ang nakalilipas. Mayroon pang ang mga talaan ng angkan ng Ling sa Title Temple. Gayunpaman, nawalan kami ng koneksyon sa angkan ng Ling matapos silang umatras sa pag-iisa. Gayunpaman, palaging pinapanatili ng Title Temple ang patakaran na ang lahat ng nararapat na paggalang ay dapat ibigay sa mga miyembro ng angkan ng Ling." Hindi na kailangang sabihin, ang pagbubunyag ni Zukai ay nagdulot ng kaguluhan. Susmariosep. Anong klaseng angkan ba ang pinagmulan ni Jude na kahit ang Title Temple ay kailangang maging magalang sa kanila? Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa angkan ng Ling dati. Hindi ba nabanggit ni Vice Temple Master Sho ang tungkol sa Divine Offering Land? Ang Divine Offering Land ay isang kaharian ng mga Diyos. Mas lalong nagulat ang mga tao nang maalala nila na binanggit ni Zukai na ang angkan ng Ling ay mula sa lupain ng banal na alay, isang kaharian ng mga Diyos. Young Master Ling, ang iyong mga nagawa ay tunay na pambihira, lalo na't wala ka pang ang 700 taong gulang. Tiyak na isa kang direktang inapo ng angkan ng Ling, hindi ba? Magalang na tanong ni Zukai na may ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang tumango si Jude. Nagulat ang mga hindi nakakaalam ng edad ni Jude sa mga salitang ito. Si Jude ay kaedad ni na Alvin at Lizardo. Susmariosep. Sana naman siyang halimaw. Gayunpaman, inaasahan na ito, tama ba? Tutal, galing siya sa lupain ng banal na alay. Tama ka. Ang lupain ng banal na alay ay isang kaharian ng mga Diyos, kung tutuusin. Ang kapaligiran ng paglilinang doon ay nakahihigit sa lahat ng kaharian ng mga Devata. Bukod dito, ang mga mapagkukunan ng paglilinang sa mga kilalang angkan ay tiyak na napakahusay din. 3,512. Matapos mabunyag ang pagkakakilanlan ni Jude, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa lugar ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Lahat, maliban kina Alvin at Berting, ay nagulat nang malaman na si Jude ay mula sa banal na lupain ng mga alay, isang kaharian ng mga Diyos. Alam ng lahat na ang mga kaharian ng mga Diyos ay nakahihigit sa mga kaharian ng mga Devata sa lahat ng aspeto. Ang mga Diyos ay napakalaki sa mga kaharian ng mga Diyos. Hoy,
hindi mo ba iniisip na hindi patas na ang isang katutubo ng isang kaharian ng mga Diyos ay nakikilahok sa labanan ng mga henyo? Medyo hindi nasiyahan ang ilan sa mga batang henyo nang malaman nila ang tungkol sa pinagmulan ni Jude. Kalokohan. Hindi ba't wala pang 700 taong gulang si Jude? Ang koneksyon sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos at ng mga kaharian ng mga Devata ay sarado na sa nakalipas na 600 taon. Ibig sabihin, pumunta siya rito noong siya ay mga 100 taong gulang. May mga nakakaalam na ang ugnayan sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos at ng mga kaharian ng mga Devata ay sarado na sa nakalipas na 600 taon. Ang mga daanang nag-uugnay sa parehong kaharian ay malapit sa loob ng 1,000 taon. Hanggang sa muling buksan ang mga ito pagkalipas ng 400 taon, walang sino man ang maaaring maglakbay papunta at pabalik sa mga kaharian ng mga Diyos. Kaya lumaki si Jude sa Devata Realms. Gayunpaman, siya ay mula sa isang kilalang angkan sa isang kaharian ng mga Diyos. Sigurado akong mayroon siyang sariling kakayahan at mga pamamaraan. Natural lamang na mas mahuhusay siya kaysa sa atin. Kahit alam niyang halos buong panahon ni Jude ay ginugol sa Devata Realms, marami pa rin ang hindi kumbinsido. Sa kanilang palagay, may kalamangan si Jude dahil nagmula siya sa isang kilalang angkan sa isang realm of gods. Gayunpaman, nang makita kung gaano kagalang si Zukay kay Jude, kahit na hindi sila nasiyahan, alam nilang walang saysay na tumutol. Tiyak na ipagtatanggol ni Zukay si Jude. Bilang pinakamataas na ranggo mula sa Title Temple na naroon, siya ang may hawak ng pinakamataas na awtoridad sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Hindi ko alam na may isang angkan na dalubhasa sa batas ng kamatayan at may likas na kakayahan para sa batas ng kamatayan. Nakakamangha na kaya pa nilang sumama sa kanilang mga doppelganger. Ang mga katutubo ng kaharian ng Diyos ay natural na may kani-kanilang mga espesyal na pamamaraan. Tutal, sila ay mga inapo ng mga pinakadakilang makapangyarihang tao. Bukod kina Zukay, Berting, at Julian. Ang pinuno ng angkan ng Kilin, karamihan ay nagulat nang malaman na mayroong isang angkan na may likas na kakayahan sa pag-unawa sa batas ng kamatayan. Alam ito ni Zukay dahil miyembro siya ng pangunahing templo ng titulo. Alam din ito ni Julian dahil ang angkan ng Kilin ay may pinakamataas na kapangyarihan. Nalaman ito ni Berting noong nasa impyerno ng Ozere, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Kahit ano pa ang pagkakakilanlan ni Jude, panalo siya ng patas sa laban niya kay Andrew. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Andrew kahit na nabigla sa revelasyon. Pabiro niyang sinabi, wala akong masasabi tungkol sa aking pagkawala. Lubos akong kumbinsido. Mukhang kailangan kitang iwasan at ang mga miyembro ng iyong angkan sa hinaharap dahil sa pagkakasakit sa iyo. Malinaw na hindi naman nasiyahan o nalungkot si Andrew sa kanyang pagkatalo. Samantala, may bahid ng paggalang na makikita sa mga mata ni Zukay habang pinapanood niya si Jude na bumalik sa kanyang upuan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay itinoon niya ang kanyang tingin sa battle ring bago niya sinabi, Yongji, ang ika-6 na kalahok, pumasok ka na sa battle ring. Si Yongji ay unang nasa ika-4 na pwesto bago talunin ni Andrew si Glide at bago siya natalo sa kanyang laban. Gayun din, sina Alvin at Sydney ay nawalan din ng 2 pwesto dahil sa laban nina Jude at Andrew. Swoosh! Ibinalik ng mga tao ang kanilang atensyon kay Yongji na pumasok na sa battle ring. Si Yongji ang huling tunay na disipulo ni Emperador Brigo ng langit na pantay na masaganang langit. Sa tingin mo ba ay hahamunin ni Yongji si Alvin? Tutal, bago pa man magsimula ang labanan ng mga henyo, hayagang pinahiya ng Panginoon ni Alvin, si Heavenly Emperor Berting, ang kanyang Panginoon, si Heavenly Emperor Brigo. Sa tingin ko ay hahamunin niya si Alvin. Natural lamang sa isang disipulo na ipaghiganti ang kanyang Panginoon, kung tutuusin. Hoy, nakalimutan mo na ba na ipinakita ni Alvin ang lakas ng isang nangungunang 5-star God of War noong laban nila ni Declan? Kahit na malakas si Yongji, tila hindi siya kasing lakas ng isang nangungunang 5-star God of War. Sang-ayon ako. Kung hindi siya kasing lakas ng isang nangungunang 5-star God of War, wala siyang lakas na kailangan para ipaghiganti ang kanyang amo. Napangiti ng mapait si Yongji nang marinig ang usapan sa kanyang paligid.
kung hindi ipinakita ni Alvin ang kanyang lakas na maihahambing sa isang nangungunang 5-star God of War noong laban nila ni Declan. Tutal, lalo na si Alvin, hindi man lang siya kayang tapatan ni Declan. Magiging kahangalan niya kung hahamunin niya si Alvin ngayon. Hinahamon ko. Pigil na hinintay ng mga tao ang pagpili ni Yongji ng kanyang kalaban. Itinatago pa rin ba ni Yongji ang kanyang lakas? Hahamonan ba niya si Alvin? Posible kayang kasing lakas din siya ng isang nangungunang 5-star God of War. Kung oo, magiging kapana-panabik ang laban. Lahat ay sabik na panoorin si Yongji na labanan si Alvin. Nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita nilang nakatingin si Yongji kay Alvin. Sa kasamaang palad, humupa ang kasabika ng mga tao nang ilipat ni Yongji ang kanyang tingin at sinabing, gusto kong hamanin si Sydney. Mukhang masyado na tayong umaasa, sabi ng isang batang henyo na may nakakalokong ngiti. Tama ka. Malinaw na alam ni Yongji na hindi siya kapantay ni Alvin kaya pinuntiryan niya si Sydney na kaibigan ni Alvin para ilabas ang kanyang galit. Paano mo nalaman yan? Hindi ba halata? Paano naman halata? Sydney o Alvin na lang ang kaya niyang hamanin ngayon. Kaya ibig sabihin nito ay hindi niya tina-target si Sydney. Pinili lang niya si Sydney dahil pakiramdam niya ay matako si Sydney. Sina Alvin at Lizardo, na alam ang tunay na lakas ni Sydney, ay tila nawala ng malay nang marinig nila ang mga talakayan sa kanilang paligid. Paano naging pasaway si Sydney, na malamang na kasing lakas ng 6-star God of War? Lumingon si Lizardo kay Sydney at nakangiting sinabi, "Oy, parang iniisip ni Yongji na isa kang masungit." Ngumiti si Sydney bago tumingin kay Alvin at sinabing, "Alvin, maniwala ka man o hindi, kailangan ko pa ring sabihin na hindi kita nilapitan ng may masamang intensyon. Gayunpaman, inaamin kong mali ako sa pagtatago ng aking pagkakakilanlan. Si Yongji ang magiging tanda ng aking paghingi ng tawad sa iyo." Pagkatapos magsalita ni Sydney, hindi na niya hinintay ang sagot ni Alvin at lumipad papunta sa battle ring. Naguluhan si Lizardo. Pagkatapos, hindi niya maiwasang magreklamo kay Alvin, anong kalokohan ang pinagsasabi niya. Siya lang ang makikinabang sa pagkatalo kay Yongji. Paano niya nagawang maging walang hiya na sabihing para sa iyo ito? Hindi ito kasing simple ng pagkatalo kay Yongji, sabi ni Alvin habang umiiling. Ibig mong sabihin. Sandaling natigilan si Lizardo. Ibig mong sabihin, plano niyang patayin si Yongji. Gayunpaman, si Yongji ang huling tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Equally Prosperous Heaven na nasa ika-4 na pwesto sa Heavenly Emperor ranking. Sinabi ni Alvin, si Sydney ang alas ng templo ng titulo. Sa tingin mo ba talaga ay papayagan ng templo ng titulo si Brigo na kumilos laban kay Sydney? Tumanggaw si Lizardo. Pagkatapos, sinabi niya ng may mapait na ngiti. Tama ka. Mukhang bukod sa lakas ng isang tao, mahalaga rin na magkaroon ng matibay na pinagmulan sa Devata Realms. Maliban na lang kung talagang malakas ang isang tao. Sabi ni Alvin, hindi lang ang Devata Realms. Hindi ba't ganito rin noong nasa Saint Province Realm tayo? Pareho lang ito kahit saan. Sa oras na ito, nakatayo si Sydney sa tapat ni Yongji sa battle ring habang malamig niyang tinatitigan si Yongji. 3,513. Sydney. Tinitigan ni Yongji si Sydney at sinabi sa malalim na boses, kung may kailangan kang sisihin, ang tanging masisi mo lang ay ang katotohanang magkaibigan kayo ni Alvin. Kung hindi, hindi kita hahamunin. Si Clyde na lang sana ang hahamunin ko. Hindi nagabalang hinaan ni Yongji ang kanyang boses. Gusto niyang malaman ng lahat na hinamon niya si Sydney dahil kinamumuhian niya si Alvin. Marahil, inisip niya na may tatago ng mga salita ang kanyang takot kay Alvin. Nako, hindi naman hanggal ang mga tao. Madali nilang naunawaan ang kanyang intensyon. Basura, malinaw at mabagal na sabi ni Sydney. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Yongji habang sumiklab ang galit sa kanyang puso. Hindi na hinintay ang sagot ni Yongji, nagpatuloy si Sydney sa pagsasalita, ang taong nagpahiya sa iyong Panginoon ay ang Panginoon ni Alvin, hindi akin. Masyado kang duwag para hamanin si Alvin kaya sinusukan mong ilabas ang iyong galit sa akin. Yongji,
sa tingin mo ba ay madali akong mabiktima? Patuloy na sinabi ni Sydney na may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha, gawin mo ang iyong makakaya, at huwag kang magpigil. Isa lang ang aatakihin ko. Kung makakaligtas ka sa aking pag-atake, aaminin kong matatalo ako. Pagkatapos magsalita ni Sydney, bahagyang napakunot ang noo ni Zukay, ang pangalawang Panginoon ng templo ng pangunahing templo ng titulo. Gayunpaman, nang makita niya ang determinadong ekspresyon sa mukha ni Tang Sangpao, napabuntong hininga na lamang siya sa loob. Dati, sinubukan niyang pigilan si Sydney sa pagpatay kay Yongji nang malaman niya ang intensyon ni Sydney. Hindi na kailangang patayin ni Sydney si Yongji. Ang kailangan lang gawin ni Sydney ay talunin si Yongji. Bukod doon, kahit na hindi natatakot ang templo ng titulo sa emperador ng langit ng pantay na masaganang langit, hindi na kailangang gumawa ng mga kaaway ng hindi kinakailangan. Gayunpaman, dahil sa kung gaano kaitigas ang loob ni Sydney, alam niyang hindi niya makukumbansi si Sydney kung hindi. Anong sabi mo? Papatayin mo ako sa isang galaw lang. Nabigla si Yongji sa mga sinabi ni Sydney. Sinimulan niyang sukatin si Sydney habang nagsisimulang umangat ang pag-aalala sa kanyang puso. Nagsimula siyang magtaka kung minamaliit ba niya si Sydney. Kahit ano paman, si Yongji ay kasing lakas ng isang 5-star God of War. Kahit sina Alvin, Jude, at Andrew ay mahihirapan siyang patayin sa isang galaw lang, ngunit nang ahas pa ring magpahayag si Sydney ng ganito kalakas na pag-angkin. Kasabay nito, si Brigo, ang Panginoon ni Yongji at ang Emperador ng Langit na pantay na masaganang langit, na nakaupo sa isa sa mga lumulutang na isla ay tumingin kay Sydney nang may kunot sa mukha. Hindi ba natatakot si Sydney na kainin niya ang kanyang mga salita? Tutal, sa lakas ng kanyang tunay na disipulo, kailangan ng isang tao na maging kasing lakas ng isang 6-star God of War para mapatay ang kanyang tunay na disipulo sa isang suntok lamang. Maya-maya, may pumasok na ideya sa isip niya. Kayang kasing lakas ni Sydney ang isang 6-star God of War. Dali-dali niyang sinabi gamit ang voice transmission, Brigo, ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan mo, huwag mo itong basta-basta ipagwalang bahala. Mukhang hindi naman nagyayabang si Sydney. Mukhang napakabait niya kapag kasama niya si Alvin, pero ngayon, parang ibang-iba na ang dating niya. Matapos ang insidente kay Berting, nagsimulang magbigay pansin si Brigo kay Alvin. Habang pinagmamasdan niya si Alvin, lalo siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na mas malakas si Alvin kaysa sa kanyang tunay na disipulo. Sa lahat ng kanyang tunay na disipulo, si Yongji ang pinakamatalino. Ito rin ang dahilan kung bakit tumigil siya sa pagtanggap ng mga tunay na disipulo matapos tanggapin si Yongji. Labis siyang ipinagmamalaki ng ipakilala ni Yongji ang kanyang sarili na kasing lakas ng isang 5-star God of War noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Akala niya ay madaling matatalo ni Yongji ang disipulo ni Berting. Sa kasamaang palad, nalaman niya kalaunan na ang kanyang tunay na disipulo ay walang kapantay sa tunay na disipulo ni Berting. Si Brigo ay palaging isang maingat na tao. Hindi siya nangahas na agad na gumawa ng mga conclusion tungkol kay Sydney. Kaya naman, sa huli, nagpasya siyang hayaan ang kanyang disipulo na gumawa ng desisyon. Ikaw mismo ang magdesisyon. Mabilis na sumagot si Yongji sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng voice transmission, Master, hindi niya ako kayang patayin sa isang atake lang maliban na lang kung kasing lakas siya ng isang 6-star God of War. Napakaliit ng posibilidad na ang isang taong kasing edad natin ay magkaroon ng lakas ng isang 6-star God of War. Bukod dito, hindi ba't sinabi mo na napakaliit ng posibilidad na ang isang kalahok na may lakas ng isang 6-star God of War ay lumitaw sa Battle of the Geniuses? Marahil, isa lang ang lilito minsan sa bawat 100 Battles of Geniuses. Patuloy na sinabi ni Yongji habang nagngangalit ang mga ngipin, kailangan ko siyang labanan. Kung susuko ako ng hindi lumalaban, lubos akong mapapahiya. Sa oras na iyon, paano ako makakatayo ng mataas sa Equally Prosperous Heaven o sa iba pang Devata Realms? Malinaw na naiisip ni Yongji ang mga kahihinatnan kung susuko siya ng walang laban. Mas maganda kung mapatunayang kasing lakas ng isang 6-star God of War si Sydney. Dahil dyan, maiintindihan ng karamihan kung bakit siya umatras at maaaring purihin pa siya dahil alam niya kung kailan atras.
Gayunpaman, kung mapatunayang wala si Sydney sa lakas ng isang 6-star God of War, magiging katatawanan siya. Kahit ang mga tao mula sa Equally Prosperous 7 ay pagtatawanan siya. Hindi ito katanggap-tanggap para sa kanya. Sa kanyang palagay, mas malamang na hindi kasing lakas ng isang 6-star God of War si Sydney. Sydney, ang galing mo talagang magyabang. Nawalan ng takot si Yongji nang makapagdesisyon na siya. Malamig niyang sinabi, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin sa isang suntok. Tandaan mo ang mga sinabi mo, kung hindi mo ako mapapatay sa isang suntok lang, matatalo ka sa laban na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang kumaibot ang mga labi ni Zukai. Alam niyang tiyak na mamamatay si Yongji ngayon. Kung sumuko lang siya, mabubuhay sana siya. Dahil nagpasya siyang lumaban, walang duda na papatayin siya ng kanyang nakababatang pamangkin, si Sydney. Huwag kang mag-alala. Tutuperin ko ang mga sinabi ko, walang pakialam na sabi ni Sydney. Nabigla ang mga batang henyo sa mga salitang ito. Seryoso ba si Sydney dito? Imposibleng mapatay niya si Yongji sa isang suntok lang, di ba? Maliban na lang kung kasing lakas siya ng isang 6-star God of War. Kasabay nito, si Finian, ang emperador ng langit, ay tumingin kay Sydney at umiling. Masyadong kumpiyansa si Sydney. Natatakot akong matalo siya sa laban na ito. Hindi naman, sabi ni Berting, na nakaupo sa tabi ni Finian. Sa oras na ito, nalaman na niya mula sa kanyang disipulo na si Sydney ang nakatagong alas ng Title Temple. Higit sa lahat, matagal na niyang pinaghihinalaan na ang nakatagong alas ng Title Temple ay kasing lakas ng isang 6-star God of War. Subukan mo, Sydney, sabi ni Yongji. Pagkatapos, ang kanyang celestial origin energy ay sumulpot mula sa kanyang katawan habang nilagyan niya ito ng lahat ng lalim mula sa batas na kanyang naunawaan upang palakasin ang kanyang depensa. Kasabay nito, isang anino ang lumitaw malapit sa Emperor-grade celestial weapon na nasa kanyang kamay. Nagulat ang lahat sa sandata ni Yongji na naglalaman ng espiritu ng armas. Ito ang unang beses niyang ginamit ang sandata niya. Hindi sapat ang lakas ng mga dating kalaban niya para bigyang katwiran ang paggamit niya ng sandata. Matapos itong pag-isipan pa, naisip nila na natural lang na mayroon siyang Emperor-grade celestial weapon na may espiritu ng armas. Siya ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor of the Equally Prosperous 7. Hindi nagpigil si Yongji. Hindi lamang niya ginamit ang lahat ng teknik na alam niya, kundi inilabas din niya ang kanyang sandata. Mukhang naapektuhan siya ng mga sinabi ni Sydney. Kung hindi sana siya naglakas loob na gawin iyon. Hindi ba halata naman yun? Ang galing talaga magsalita nitong si Sydney. Pero, pinahirapan lang niya ang sarili niya dahil hindi na nagpipigil si Yongji dahil sa mga sinabi niya. Maraming tao ang umiling. Akala nila ay nagpapalabis lang si Sydney. Sa ring ng labanan. Nanatiling walang pakialam si Sydney. Habang marahas na sumusugod sa kanya si Yongji, dahan-dahan niyang inilabas ang isang guwantes mula sa kanyang spatial ring bago ito isinuot sa kanyang kanang kamay. Itim ang guwantes at tila kumikinang na may berdeng kinang. Nang ilang metro na lang ang layo ni Yongji, sa wakas ay natapos na si Sydney sa pagbibihis. Taliwas sa pagiging mahinhin ni Sydney, nakaramdam ng kaba ang mga tao para sa kanya. Nang malapit nang lumapag ang pag-atake ni Yongji, inakala ng maraming tao na tapos na ang laban para kay Sydney. Bigla na lang itinaas ni Sydney ang kanyang kamay na may guwantes at itinuro si Yongji. Swoosh! Isang guhit ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang daliri patungo kay Yongji. Hindi masyadong inisip ng mga tao ang atake ni Sydney. Kung tutuusin, hindi ito kasing nakasisilaw ng atake ni Yongji. Pinanood ng lahat ang guhit ng liwanag na kasing laki lang ng daliri kanina nang biglang lumaki at naging isang napakalakas at nagliliyab na sinag ng liwanag. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng durugan ni Sydney ang atake ni Yongji. Hindi. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Malinaw na naririnig sa boses ni Yongji ang sakit, kawalan ng pag-asa, at panghihinayang. Bang! Isang nagliliyab na sinag ng liwanag na kumikislap kasabay ng kidlat ang tumagos kay Yongji. Swoosh! Naglaho lamang ang sinag ng liwanag nang ibaba ni Sydney ang kanyang kamay.
3,514. Swoosh! Matapos mawala ang nagliliyab na sinag ng liwanag, tahimik na pinagmasdan ng lahat ang isang anino na tumama sa guwante sa kanang kamay ni Sydney. Mayroon din siyang Emperor-grade celestial weapon na may kasamang weapon spirit. Sa oras na ito, hindi na makita si Yongji sa battle ring. Ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang kanyang spatial ring at celestial weapon, na tahimik na nakahiga sa lupa. Bahagyang nasira ang celestial weapon habang ang spatial ring naman ay malubhang nasira. Swoosh! Iwinagayway ni Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ang kanyang kamay, nagpadala ng daloy ng enerhiya upang ipadala ang spatial ring at celestial weapon ni Yongji kay Brigo, ang Heavenly Emperor ng equally prosperous heaven. Emperador Brigo sa langit, nakikiramay ako, walang emosyong sabi ni Zukai. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, malinaw na wala siyang pakialam sa reaksyon ni Brigo. Kung tutuusin, si Brigo ay isa lamang emperador sa langit na nasa ika-4 na pwesto sa ranggo ng mga emperador sa langit. Kung gusto niyang patayin si Brigo, wala nang magagawa si Brigo. Sydney! Sigaw ni Brigo. Hindi man lang niya sinulyapan ang mga gamit ng kanyang tunay na disipulo, na ipinadala ni Zukai. Lumipad ang kanyang buhok kasama ng kanyang roba. Ang kawalan sa paligid niya ay umaalon at pumipilipit habang nakatitig siya kay Tang Sanpan. Bang! Lumipad si Brigo sa isang kisap mata lamang. Isang nakakatakot na enerhiya ang nagsimulang kumawala sa kanya habang lumilipad siya patungo kay Sydney na parang bala. Kailangan mong mamatay sa pagpatay sa aking disipulo. Tama na. Diretsyong sabi ni Zukai na may madilim na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Brigo na kumilos. Itinulak niya ang kanyang kamay, at isang enerhiyang hugis palad na kayang tumakip sa kalangitan ang sumugod patungo kay Brigo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Brigo. Sa sobrang galit niya ay nawala na siya ng kontrol at gumawa ng hakbang. Ngayong kumalma na siya, naalala niya na lahat ng kalahok ay pinoprotektahan ng Title Temple noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Gayunpaman, nagprotesta pa rin siya. Pangalawang guro ng Templo Shu, pinatay niya ang aking disipulo. Alam ng lahat ng kalahok na isinasapanganib nila ang kanilang buhay nang sumali sila sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, sabi ni Zukai. Pagkatapos, itinaas niya muli ang kanyang kamay. Isa pang enerhiyang hugis palad ang sumulpat patungo sa hangin sa ibabaw ni Brigo bago nito ibinagsak si Brigo, kasama ang kanyang matandang tagapaglingkod, sa lupa. Agad na namatay ang matandang tagapaglingkod ni Brigo habang si Brigo ay malubhang nasugatan. Halos hindi siya makatayo at patuloy na sumusuka ng dugo. Lahat ay nabigla at namangha. Ang kapangyarihang ipinakita ni Zukai ay tila mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Diyos. Noon, nakarinig sila ng mga bulong-bulungan na si Zukai ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Diyos. Ngayong nakita nila ang casual na pagpapakita ng lakas ni Zukai ngayon, sa wakas ay nakumpirma nilang totoo ang bulong-bulungan. Sa katunayan, mas nakakatakot pa siya kaysa sa sinasabi ng bulong-bulungan. Madaling natalo ni Zukai ang isang emperador sa langit sa pamamagitan lamang ng isang kumpas ng kanyang kamay. Bukod dito, halatang nagpipigil siya. Kung hindi, tiyak na mamamatay si Brigo. Salamat sa pagpapakita ng awa, Vice Temple Master Shu. Bagamat malubhang nasugatan si Brigo ni Zukai, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang galit o kawalang kasiyahan sa kanyang mukha. Sa katunayan, medyo nang hinayang siya na nakalimutan niya si Zukai at ang mga patakaran ng Title Temple para sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Bagamat maraming naganap na labanan ng mga henyo sa Devata Realms, bihirang magkaroon ng anumang kaguluhan habang nagaganap ang kompetisyon. Ito ay dahil kakaunti lamang ang nangahas na magdulot ng kaguluhan. Ang mga nagdulot ng gulo ay papatayin. Dahil dito, alam ni Brigo na mapalad siyang mabuhay. Ngumisi si Zukai ngunit hindi na muling gumalaw. Malinaw na palalampasan na niya ang bagay na ito. Inilipat ni Brigo ang kanyang tingin kay Sydney. Muling sumibaw lang po at hanggang pumatay sa kanyang mga mata habang pinag-iisipan niya ang kanyang paghihiganti sa hinaharap. Bagamat hindi niya mapatay si Sydney ngayon, marami pa siyang pagkakataong gawin ito pagkatapos matapos ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms.
Determinado siyang pagbayaran ni Sydney ang kanyang buhay sa pagpatay sa kanyang tunay na disipulo. Anong tinitingnan mo? Walang tonong sabi ni Sydney nang makita niyang nakatitig sa kanya si Brigo. Emperador Brigo sa langit, plano mo ba akong patayin pagkatapos ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms? Ngumisi si Brigo. Ang kanyang pananahimik ay katumbas ng pagsang-ayon niya sa mga salita ni Sydney. Bahagyang ngumiti si Sydney. May payo ako sa iyo. Kung gusto mong mabuhay, mas makabubuti kung ibasura mo na lang ang ideyang iyan. Bakit? Nangahas kang patayin ang disipulo ko pero natatakot kang panagutan ang mga kahihinatnan. Nakangising sabi ni Brigo. Hindi niya itinago ang kanyang intensyon na patayin si Sydney pagkatapos ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Sa mga upuan ng mga manunood. May gusto na bang mamatay si Brigo? Tanong ni Lizardo. Natigilan siya sa ginawa ni Brigo. Ang kamangmangan ay maaaring nakamamatay. Umiling si Alvin. Malinaw na hindi alam ni Brigo na si Sydney ay mula sa templo ng titulo. Malinaw na inakala ni Brigo na gumawa lamang ng hakbang si Zukay upang ipatupad ang mga patakaran ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Brigo, sigaw ni Zukay pagkasabi ni Brigo. Hindi niya itinago ang kanyang balak pumatay at sinabi ng may pagkairita, hinayaan kitang mabuhay dahil mahusay mong ginampanan ang gawaing ipinagkatiwala ko sa iyo noon. Gayunpaman, sa tingin mo ba talaga ay hindi kita papatayin? Natulala si Brigo nang marinig ang mga salita ni Zukay. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit si Zukay gayong hindi na niya nilabag ang mga patakaran ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Naisip niya kung may kasunduan ba si Sydney kay Sydney, at pumayag si Sydney na sumali sa Title Temple. Dahil dito, nagtanong siya, pangalawang Panginoon ng Templo Shu, pumayag na ba si Sydney na sumali sa Title Temple? Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, kung pumayag siyang sumali sa Title Temple, aalisin ko ang lahat ng paghihiganti. Tanging kumpirmasyon lamang ang nais ni Brigo sa sandaling ito. Ngumisi si Zukay bago walang tonong sinabi, isa na siya sa atin, simula pa lang. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Zukay. Ano? Si Sydney mula sa templo ng titulo. Hindi ba't isa siyang cultivator na walang sekta? Paano siya napunta sa Title Temple? Base sa kanyang pag-atake kanina, taglay na ni Tang Sao ang lakas ng 6-star God of War. Ang Title Temple ay talagang nagpalaki ng isang natatanging henyo. Paano? Paano siya biglang naging isa sa mga taga-Title Temple? Nagulat ang karamihan. Nakakagulat na si Sydney ay kasing lakas ng isang 6-star God of War. Hindi pa sila nakakabangon mula sa pagkabigla nang malaman nilang kasama pala ni Sydney ang Title Temple. Simula nang ibunyag ni Sydney ang kanyang tunay na lakas hanggang ngayon, hindi na nagkulang ang mga kapanapanabot na pagbabago at pagsubok. Si Sydney ang aking nakababatang pamangkin. Ang tanging tunay na disipulo ng aking nakatatandang kapatid, sabi ni Zukay, bagamat ang aking nakatatandang kapatid ay nakatira sa liblib na lugar, mayroon siyang posisyon sa templo. Si Sydney ang tagapagmana ng templo ng titulo sa hinaharap, ngunit gusto mo siyang patayin. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Brigo nang marinig ang mga salitang ito. Hindi lamang si Sydney mula sa templo ng titulo, kundi siya rin ang tagapagmana ng templo ng titulo. Nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na ang taong pumatay sa kanyang tunay na disipulo ay may ganitong makapangyarihang pagkakakilanlan. Kung nalaman niya ito ng mas maaga, hindi sana siya nang ahas na pukawin at saktan si Sydney. Pagkatapos ng isang atake, pinigilan ni Brigo ang kanyang nagngangalit na emosyon at dali-daling ikinumpas ang kanyang mga kamay habang sinasabi, Vice Temple Master Shu, hindi pagkakaunawaan ito. Tunay na hindi pagkakaunawaan ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Brigo kay Sydney. Kitang-kita ng lahat ang takot sa kanyang mga mata at mukha. Sa sandaling ito, marami sa mga emperador sa langit ang nakikiramay sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang pakikiramay ay parang pagdadalamati ng Zorro nang mamatay ang kuneho. Si Brigo ay nasa ika-4 na pwesto sa ranggo ng Heavenly Emperor. Siya ay isang 9-star God of War. Gayunpaman, siya ngayon ay parang asong nagpapatira pa. Ang eksenang ito ay muling nagpaalala sa kanila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Title Temple.
Madali nilang mapapatay ang isang Heavenly Emperor na isang 9-star God of War. Marahil, tanging ang mga Heavenly Emperor na nakamit na ang pagka-Diyos ang maglalakas loob na kalabanin sila. Si Finian na nakaupo sa tabi ni Berting ay biglang tumingin sa langit sa malayo. Sa wakas ay lalabas na ba siya? Tumangala rin si Berting sa langit. Kapatid na Fang, ano ang? Bago pa matapos ni Finian ang kanyang sasabihin, sinundan niya ang direksyon ng tingin ni Berting at nakita ang isang anino ng isang tao na lumalabas mula sa mga ulap. Higit sa lahat, ang figure ay patungo sa kanila. 515. Ang Panginoon ni Sydney ay ang nakatatandang kapatid ni Zukay. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang makita niya ang pagpapakita ng lakas ni Zukay at marinig ang mga salita nito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong koneksyon sa pagitan nila. Sa pagkakaintindi niya, ang Panginoon ni Sydney ay namumuhay ng mag-isa. Gayunpaman, ang kanyang Panginoon ay nananatili pa rin sa isang posisyon sa templo ng titulo. Dapat ding magkaroon ng magandang relasyon ang kanyang Panginoon sa templo ng titulo. Kung hindi, paano mapipili si Sydney na maging tagapagmana ng templo ng titulo? Hindi na kailangang sabihin, ang templo ng titulo na binanggit ni Zukay ang pangunahing templo ng titulo. Noong nilabanan ka ng Panginoon ni Sydney noon, sinusubukan lang ba niyang suriin ang lakas mo? Tanong ni Alvin kay Berting gamit ang voice transmission. Pag-uusapan natin ito mamaya, mabilis na sagot ni Berting, may tao rito. May tao ba rito? Nabigla si Alvin sa mga salitang ito at agad na lumingon sa paligid bago sinundan ang tingin ng kanyang amo. Pagkatapos, nakita niya ang anino ng isang figure na nakatago sa likod ng mga ulap. Habang papalapit ang figure, maraming tao rin ang nagsimulang makapansin sa kanyang presensya. Swoosh! Sa wakas ay lumabas ang figure sa itaas ng lugar kung saan ginanap ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ito ay isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng mahabang itim na damit. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga titig. Maputi ang kanyang mga kilay, at ang paraan ng bahagyang pag-angat ng mga ito ay nagpapamukha sa kanya na kakilakilabot. Pagkatapos niyang lumitaw, hindi siya nagsalita at tumingin sa mga tao. Kaliwang tagapangalaga. Matapos lumitaw ang matanda, sumulyap si Zukay kay Brigo nang may bahid ng awa habang bamaantong hininga. Natapos na ni Brigo ang gawaing ipinagkatiwala niya sa kanya. Sino ang mag-aakala na si Brigo ay magiging matapang para magkimkim ng balak na patayin si Sydney pagkatapos ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms? Ito mismo ay isang malaking offensive laban sa Tattle Temple. Hindi lamang si Sydney ang disipulo ng isang mapagkumpisong mataas na ranggong makapangyarihang tao, kundi siya rin ang kahalili ng Temple Master ng pangunahing Tattle Temple. Mula sa sandaling mapili siyang maging kahalili, ang kaliwang tagapangalaga ng pangunahing Tattle Temple ay inatas ang protektahan siya. Ito ay isang benepisyo ng pagiging kahalili ng Temple Master ng pangunahing Tattle Temple. Noong una, inakala ni Zukay na hindi niya maaapektuhan si Brigo dahil tila sinsero si Brigo nang humingi ng tawad. Gayunpaman, ngayong dumating na ang kaliwang tagapangalaga, alam niyang tapos na ang lahat para kay Brigo. Pangalawang guro ng Templo Shu, bakit hindi mo siya pinatay? Malamig na tanong ng matanda habang nakatingin kay Zukay. Ngumiti si Zukay nang may pag-aalinlangan. Kaliwang tagapangalaga, natapos niya ng maayos ang ilang gawain para sa templo ng titulo noon. Nagpasalamat din ang Panginoon ng templo. Kaya pala iyon ang dahilan kung bakit siya pinapayagang mabuhay matapos niyang pagbantaan na papatayin ang ating batang Panginoon. Malamig na tanong ng matandang lalaki, ang kaliwang tagapangalaga ng pangunahing templo ng titulo. Nanatiling tahimik si Zukay. Natural lang, alam niyang hindi sapat ang mga dahilang iyon para mapanatiling buhay si Brigo. Ngumisi ang matandang lalaki at casual na itinaas ang kanyang kamay sa direksyon ni Brigo. Swoosh! 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 5 malalaking berdeng ugat ang lumabas at pumihil kay Brigo bago pa man siya makareact o makapag-mobilize ng kanyang celestial origin energy. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Nang sa wakas ay lumabas ang kanyang celestial origin, mas lalong humigpit ang mga ugat sa paligid niya. Bukod doon, paminsan-minsan ay hinahampas din siya ng mga ugat.
Di nagtagal, kinilabutan siya nang matuklasan niyang naglalaho na ang kanyang celestial origin energy na puno ng lalim ng batas na naunawaan. Nararamdaman din niya ang isang nakakatakot na enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng isang iglap, pinukaw ng nakakaabala na enerhiya ang enerhiya sa kanyang katawan, na labis siyang nasugatan. Ang matinding sakit sa kanyang katawan ay nagtulak sa kanya na samuka ng dugo ng walang tigil. Nagsisimula pa lamang siyang gumaling mula sa mga pinsalang idinulot sa kanya ni Zukay, ngunit muli siyang nasugatan. Ikaw ang emperador ng langit ng pantay na masaganang langit na nasa ika-4 na pwesto sa ranggo ng mga emperador ng langit. Kaya ba ang lakas ng loob mong patayin ang tagapagmana ng ating templo? Muling nanigas ang mga ugat kaya naman muling samuka si Brigo ng dugo. Namumutla na ang mukha niya na parang papel. Nahihirapan siyang sabihin, Left Guardian, and hindi pagkakaintindihan. Gayunpaman, hindi pinansin ng matanda si Brigo. Binitawan niya ang kanyang hawak sa kabilang dulo ng mga baging. Kasunod nito, tulad ng isang mitya na nagliyab, ang mga apoy ay naglakbay pababa sa mga baging patungo kay Brigo at sumabog nang marating siya. Kasabay noon, si Brigo, ang emperador ng langit ng sinaunang langit, ay nawasak at namatay. Maging ang kanyang spatial ring ay nawasak. Wala nang natira sa kanya. Natigilan ang mga tao ng tahimik habang pinapanood nila ang pagpatay ng matandang lalaki kay Brigo. Nang makabawi silang katinoan, huminga sila ng malalim. Pagkatapos, lumingon sila upang tingnan ang matandang lalaki na nakaitim. Lahat sila ay siguradong ang matandang lalaki ay isang Diyos. Batay sa kanilang pag-uusap, ang matandang lalaki ay dapat na may kapantay o mas mataas na ranggo kaysa kay Zukay. Ang kanyang lakas ay malamang nakapantay o mas malakas kaysa kay Zukay. Swoosh! Bago pa man bumalik sa dati ang lahat, nawala na sa paningin nila ang matanda na parang wala siya roon. Dahil dito, alam ng lahat na palihim na binabantayan at pinoprotektahan ng matanda si Sydney. Mula nang lumitaw ang matandang lalaki upang patayin si Brigo, hindi na niya kinausap si Sydney. Ginawa niya ang kanyang trabaho at umalis. Dahil dito, lahat ay nagsimulang tumingin kay Sydney ng may pag-iingat. Tutal, isang emperador sa langit ng isang Devata realm na nasa ika-4 na pwesto sa ranggo ng mga emperador sa langit ay namatay dahil kay Sydney. Ang iba pang mga emperador sa langit na mas mahina kaysa kay Brigo ay nagsimulang mag-alala. Malinaw na sa kanila ngayon na kung ang templo ng titulo ay magpasya na harapin sila, hindi rin nila kayang labanan. Sa oras na ito, sa wakas ay sinabi ni Zukay, na nagpabalik sa kanilang katinoan, magpapatuloy ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Dahil namatay si Yongji, ang mga nasa likod niya ay anggat ng isang pwesto. Halimbawa, si Simaru na nasa ika-7 pwesto ay magiging ika-6 na pwesto na ngayon. Dahil sa pagkamatay ni Yongji, nagkaroon na ng bakanteng pwesto sa nangungunang 30 pwesto. Pagkatapos ng isang putukan, nagpatuloy si Zukay sa pagsasabing, Alvin, ang ika-5 kalahok, humakbang ka papunta roon. Sa sandaling ito, nakaalis na si Sydney sa battle ring. Gayunpaman, hindi na siya bumalik para umupo kasama si Alvin at ang iba pa. Sa halip, humanap siya ng lugar kung saan walang tao at doon naupo. Nagtatakang tumingin sa kanya ang mga nasa paligid ni Sydney, ngunit mabilis silang nag-iwas ng tingin ng kumunat ang noo niya at tumingin sa kanila. Samantala, sa wakas ay pumasok na si Alvin sa battle ring. Maraming tao ang nagtaka kung sino ang kanyang makakalaban. Si Alvin ay kasing lakas ng isang nangungunang 5-star God of War. Sa mga nakatataas sa kanya, si Glide ang tila pinakamahina. Hamanin ba niya si Glide? Posible iyan. Sa pagpili kay Glide, maaaring makaangat siya. Kung ako siya, hahamunin ko si Glide. Tama ang haka-haka ng mga tao. Hinamon ni Alvin si Glide sa huli. Alvin. Napangiti si Glide ng mapait. Anong ginagawa mo? Wala akong laban sa iyo. Kasing lakas mo ang isang nangungunang 5-star God of War. Natigilan si Alvin. Naaalala kong sinabi mo sa akin sa pamamagitan ng voice transmission na umaasa kang hindi kita bibiguin noong una mong ipinahayag na kasing lakas ka ng isang 5-star God of War. Hindi ba't ito ang gusto mo? Nang marinig ang mga salitang ito, napangiti ng mapait si Glide.
Hinamon mo ako dahil dyan. Natulala si Glide. Nagkukunwari ba si Alvin na walang alam o ano? Hindi ba halata na ngayon na hindi siya kayang tapatan ni Alvin? Ang hamanin siya ni Alvin ngayon para ba mapahiya siya ngayon? Samantala, natigilan din ang mga manunood. Kaya hinamon ni Alvin si Glide hindi dahil si Glide ang pinakamahina, kundi dahil na-provoke na siya ni Glide dati. May tumawa. Nakakatuwa naman ito. Malamang sinabi ni Glide ang mga salitang iyon kay Alvin noong panahong iyon dahil sa palagay niya ay hindi kasing lakas ni Alvin ang isang nangungunang 5-star God of War. Nagliwanag ang mga mata ng karamihan habang naghihintay silang mapanood ang kaguluhang malapit ng mangyari. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.